Ladies, alam nyo ba na may mga ginagawa kayo na maliliit na mga bagay-bagay pero sobrang nakakaadi pala sa mga kalalakihan? Hello guys! So, ang topic natin for today, ito. Mga maliliit na bagay na ginagawa ninyo pero big time pala sa mga boys. Sila ay nahuhumaling, naaadik sa mga ganyang ginagawa ninyo. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Number 9, pagtitig. Grabe ano? Titigan na talaga yan. Pero siguro meron na kayong unawaan or siguro type nyo, may nararamdaman ka sa lalaki at alam mo na yung lalaki ay may gusto rin sa iyo. Sa ganyang pamamaraan, medyo aggressive pero gustong-gusto ng lalaki yan. So kapag alam mo na yung lalaki ay nasa isang sulok na alam mo na siya lang, bakit hindi mo siya tignan? Titigan mo, di ba? Huwag kang bumitaw hanggat hindi siya bumibitaw. Alam mo, ang titig na yan ay sobrang napakalalim ang ibig sabihin yan. Sobrang big time ang pakiramdam ng lalaki kapag ikaw ay nakikipagtitigan sa kanya. Okay? So, kapag kaya mong gawin yan sa lalaki, siguradong mahuhumaling, maaadik, susuyuin ka. Yan na ang sign ng lalaki para talagang mag-attempt na ligawan or mag-make ng moves sa'yo. Number 9. Number 8. Ito, yung pagiging puwela mo. Ano ba yung puwela? So, ito yung palatawa. Sabihin natin na ikaw ay magaling makisama sa isang grupo. Marunong kang sumabay. Marunong kang tumawa sa mga bagay na nakakatawa, tumatawa ka. At ipinapakita mo na nag-e-enjoy ka sa company ng lalaki. Kumbaga, go ka. Ibinibigay mo ang lahat-lahat mo kapag ikaw ay nasa isang group or nasa company niya. So, walang dull moments. Walang boring moments kapag magkasama kayo. Itong mga nangyayari na ito, sobrang nakaka-attract sa lalaki yan. Nakaka-addict yan. Sigurado na palaisipan ito. Iniisip ka ng lalaki kapag hindi na kayo magkasama. Kasi namimiss niya yung pagiging puwela mo, yung pagiging masayang kasama. Isa yan sa mga katangian na sobrang attractive sa lalaki. Number 8. Number 7. Hawakan mo ang kanyang kamay. Oh. So, siguro sa stage na ito, medyo close na kayo. Medyo meron na kayong something. Hindi lang siguro formal, pero medyo okay-okay na. Kaya, kapag hinawakan mo ang kanyang kamay, kinuha mo, hinawakan mo, parang magic yan. It works instantly. Okay? Yung mga ganyang hawak, I'm sure, hahawakan ka rin yan ng lalaki. Yan na yung umpisa para mag-holding hands kayo. Diyan na mag-uumpisa na maaring aakbayan ka na niya. Kasi ang lalaki, kapag nakakita ng chance, pagkakataon, ay talagang hindi niya yan palalampasin. Okay? So, kapag ginawa mo yan sa lalaki, gustong-gusto niya yan. Sigurado na mahuhumaling yan. Hindi niya palalampasin ang bagay na yan. Dahil nakaka-addict yan sa pakiramdam ng isang lalaki. Yung simpleng paghawak na yan, naku, big time yan sa lalaki. Number 7. Number 6. Pagtawag or pag-text sa kanya ng walang dahilan. Oh, meron bang ganun? Magte-text ka, tatawagan mo siya pero walang dahilan? Aba. Pero alam niyo, kahit sabihin natin na walang dahilan, may dahilan yan, okay? Pero gustong-gusto ng lalaki yan, okay? Ibig sabihin, meron ka rin interest sa kanya. Alam niyo, hindi mo naman ite-text o tatawagan ang lalaki kung wala kang nararamdaman
wala kang special something, hindi ka interested sa tao na yan. Kaya nagte-text ka, tumatawag ka, kasi meron kang gustong mensahe na ipahiwatig sa kanya. At kapag tinanong ka kung bakit, sasabihin mo, wala, di ba? Pero wag ka, ang mga ganyang mga ginagawa mo sa lalaki, napapangiti ang lalaki dyan. Nagugustuhan niya yan ng sobra. At nahuhumaling nakaka-addict sa kanya ang mga ganyang mga ginagawa mo, promise. Okay? So ladies, tawagan mo na. Kahit walang dahilan, i-text mo. Para saan? Wala. Walang dahilan. Pero effective yan. Number 6. Number 5. Ito, yung malambing. Kung kanina ay malambing na boses, ito naman ay yung pagiging malambing. Alam nyo, yung ganyang katangian mo, sobrang nakakahalina, sobrang nakaka-attract sa mga kalalakihan. Ang paglalambing kasi na yan ay iba ang pakiramdam ng mga lalaki kapag ginagawa ninyo iyan sa kanya. Okay? Kasi ang mga lalaki, hindi nature ng lalaki ang malambing. Of course, may mga lalaki na malambing, pero majority ay talagang hindi ganyan ang karakter. Mga matipuno yan, brusko, malakas kung magsalita. Ganyan ang nature ng lalaki. Kaya kapag nilalambing mo siya, nakikita niya yung soft side mo, yung feminine side mo. Yan ang isang nature ng babae. At yan ang ipinapakita mo sa kanya. Ang paglalambing, very feminine yan sa paningin ng lalaki. So kapag ginagawa mo yan sa lalaki, sure na siya ay mahuhumaling, maa-addict, mai-inlove sa iyo yan. Okay? So, ayan po, ang number 5. Number 4, ito, yung malambing na boses. Wow! Ito, yung feminine na pananalita ng isang babae. Okay? Ang lalaki kasi, ang hinahanap niya sa isang babae ay yung trait or yung astang babae, hindi astang lalaki. Kaya kung nakikita niya sa babae na ang ingay, napakalakas ng boses, daig pa, yung mga kalalakihan, hindi yan attractive sa paningin ng mga lalaki. Pero kapag ikaw ay kapag nagsasalita ka, ay napakalambing, mahina, nakaka-addict yan, nakaka-inlove yan, sobrang nakaka-engganyo sa mga kalalakihan. So ladies, kapag nagsasalita kayo, make it sure na hindi overpowering ang mga pananalita nyo kapag kaharap nyo ay lalaki. Siguro depende sa sitwasyon o okasyon. Pero normally, speak like a lady. Be ladylike. Okay? So ayan po, ang number 4. Number 3, ito yung pagpupuri. Alam nyo, ang mga lalaki ay uhaw sa mga ganyang bagay. Kasi ang mga lalaki, mataas ang ego niyan. Ang mga pride niyan ay sobrang mataas. Kaya, yung mga pagpupuri mo sa kanya, gustong-gusto niya yan. Lalong-lalo na at galing sa isang babae. Sobrang nakaka-addict yan para sa isang lalaki na ang mga papuri ay galing sa iyo. Okay? Kaya ladies, kung nakikita nyo at alam nyo naman na may kapuri-puri sa kanya, sabihin nyo, sigurado na yan pala ay isang paraan para magkaroon kayo ng connection. Okay? Hindi lang connection. Sigurado na kapag busog yan sa pagpupuri, gagawa yan ng mga action, ng mga moves para suyuin ka. Diba? Kasi na-addict na siya, nahuhumaling na siya sa mga papuri mo sa kanya. Number 3. Number 2, eto, yung tawa, halakhak, laughter. Wow! Parang karugtong din ng ngiti yan, di ba? Pero alam mo ba, kapag sa isang grupo or sa company ng mga boys, kapag ikaw ay marunong tumawa, sigurado na ang atensyon ng mga lalaki ay nakatuon sa iyo. Okay? So, kapag ikaw ay nasa isang grupo at alam mo na maraming kalalakihan dyan,
tumawa ka. Kapag may nakakatawa, pumalakpak ka. Walang masama dyan. At alam mo ba na yung mga tawa na yan ay mas nakakamagnet ka ng mga tingin ng mga kalalakihan. Dahil yung simpleng halakhak na yan, yan pala ay nakaka-attract na ng mga boys. Okay? So, yan ang isa sa mga simpleng hindi mo inaakala. Pero, ang mga ganyan pala ay isang nakakahumaling, nakaka-addict na ginagawa mo. Pero, effective yan para maka-attract ng lalaki. Number 2. Number 1, ito yung simpleng pagngiti. Alam nyo ba na ang mga ngiti nyo sa isang lalaki ay sobrang nakakahalina. Sobrang malaki ang impact niyan sa part ng lalaki. Kasi ang lalaki, tumitingin yan ng mga signs, ng mga senyales kung gagawa na ba siya ng kanyang mga hakbang or moves. Kaya yung ngiti mo sa lalaki, naa-addict yan. Okay? So ladies, sa halip na ikaw ay tulala, ikaw ay simangot, ngumiti ka na lang. Alam mo, ang ngiti na yan, nakakahawa pa yan. So, sigurado na kapag nakita ka ng lalaki, sigurado na sila ay magkaka-interest sa iyo. At dahil dyan sa ngiti mo na yan, isang bagay yan na sobrang naa-addict, na-eengganyo ang mga lalaki, promise. Ngumiti ka. Number 1. So, ayan po ang ilan sa mga maliliit na bagay na ginagawa mo pero sobrang nakakahalina, nakaka-addict, attractive sa lalaki. So ladies, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe,